Basketball. Basketball. Sayo siya na uyag na mayaon duha nga team. Nakada sayo na team is may 5 players. Ang layunin sa kada sayo na team ay makascore sa pamamagitan sa pag-shoot san bola sa tipasulod sa ring san kalaban. Nagsimula ang basketball noong December 1, 1891 sa Springfield, Canada. Ang nag-imbento sa San Basketball ay si James Naismith, na sayo nga teacher sa Canada na ang kanya subject is PE. Ginimbento ni James Smith para mabuligan kayo mga estudyante na maging aktibo sa snowy season. First game. Ang unang bola nga gamit na sa unang pinakuyag is soccer pa. Di ka ng pinakauna lat nga gamit nga rin is kanang beach basket. Ang mao ka na pinakaring dati. Di kan dati sa sayo nga team is may 6 players na di kan an nahuman an uyag sa score nga 1-0. Dati pagkamang ka makascore sa kalaban or ma-shoot mo ang bola sa ring sim kalaban is ang panggamit nila ginkukuha pa nila ang bola sa ring kasi ang ring dati siyang patakop sa laro. So ang paggamit nila pagkuha sa bola is hagdanan. Dikan sa 1906 is gimbalyuan nila ang kanal ring sa metal na which is to pinakaring tanayan na. Naghimo si James Naismith sa 13 na pinakaunang nga rules. Apin na siya sa 13 ang tulong nga susugaran. Una is pwede itcha ang bola bisan din na direksyon. Panduwa, diri pwede dumalagan pagkapot mo ang bola. Pantulo, diri lat pwede ang pisikal na pananakit o ungod na turulangay. Ang ini nga rules nga ginhimo niya ay naging pinakapundasyon sa modern basketball yana. Malaksi na sumikat ang basketball sa Estados Unidos sa 1893. Nagtikang ang women basketball sa Smith College dikan kumalat inisya sa mga kolehiyo para sa YMCA dikan sa mga amateur na club. Dikan naging sikat latan basketball sa iba-iba nga bansa sa bulig sa YMCA dikan sa mga military sa USA. Girls. First is the ball. The most important things for training is the ball. For practicing, one can play with a rubber ball for professional competitions. They use an inflated ball made of leather. Ang susugad nga ball or bola, yung gagamit ni siya sa pag-dribble, pagpasa, di kang pag-shoot. Karaniwang siya gawa sa guma or balat san hayop. Di kan parang ginform siya nga lipuyo para mabutangan hangin di kan ma-form nga bola. Venue. A basketball court is a flat, rectangular, obstruction-free surface typically measure 28 m x 15 m or 94 x 50 feet, featuring baskets 10 feet high on each end. Indoor venues usually utilize polished hardwood, while outdoor courts use concrete or asphalt with marking include sideline, end lines, a center circle, and a 3-point line. Nga the court or venue, ito siya to ginuuyagan mismo sa basketball. Dikan may ito siya kaluagon nga 28 meter and 15 meter. Dikan haluwag ito siya para panatag ang naguuyag. Dikan ang kada sunsayo nga shootan sa bola is mayaon katason nga 10 feet. Ang sulod san pinakagin kukuanan san uyag is
kadalasan ginhimo sa kahoy nga mahamis. Ang kuan man ito pinakagwala san ginuuyagan is gamit siya sa simento o aspalto. Then may guhit siya tulad ng sideline, endline, center circle, at 3-point line. Hi, my name is Gardin Lokban. Akong report is what? Uniforms. Uniforms, the most important requirement for a team is to have a uniform. This helps one different teams of another one. Okay, uniform is, halimbawa diba pag nag-uyag kit basketball, kailangan ta may kit uniforms kay para madali lakit mahanap sa atong team or dali lakit madali lakit makilala san mga halimbawa pag para preyo ka mga uniform, mas madali lang ka makilala kung sino iyo mga team. Ito, tas importante at siya kay kasi para diri siya masang pagkulan or makuan. Karo sa game ko sa uniform is jersey, t-shirt at shorts. Tas uniform nas pwede na mayon lat ito siya dapat ngaran sa gutok or number. Ito siya uniform. Next is basketball shoes. One needs specialized shoes when playing basketball. It should be able to give better support to the ankle as compared running shoes. Ang sapatos man, ang basketball shoes, inimin siya yung gisusugad na diri na dapat ang atong gisusulot na sapatos is pan-ordinaryo. Dapat ang aton mga sapatos to pang basketball wood pa kay para may suporta sa aton mga siki tapos para maiwas an injury. Kailan magsulot nga sapatos to kuang good. Diri ko siya to parang ordinary dapat kuan siya kay para makaiwas kit sa mga injury. Tas para maging comfortable kit sa pagdalagan kapag nag-uyag kit sport. Next is basketball sock. Many basketball players double up their socks to absorb the constant impact of the game and protect agents better. Wearing two pairs and the sock also protects an ankle if you're wearing low top basketball shoes of providing additional cushioning and padding. And gisusugad man nga basketball sock, ini siya ang gigamit na mabay sa mga medyas kay para makasalo siya sa mga pawis at impact habang naglalaro. Nakakaiwas ini sa paltos tas may para maprotektahan lahat ang aton mga siki. Ini lalo na kay kung low cut ang aton mga sapatos. Binsan ang mga iba na player nagdodoble medyas para may tuning sila para mabay sa ang kuda kanra pagdagan. Next is uniform of officials. Uniform officials. Officials wear uniform displayed by the respective governing body. Usually, officials are decided are white and black separated shirt, black pants and black shoes. Ang gisan man na uniform officials is ini man sila mga uniform sa mga referee. Ang mga referees may sarili sila na mga uniform para makilala sila. Karaniwang gisusulod sa mga referees ini mga pili na mga bado tas striped na mga shirt tapos pili na mga pantalon. Dan mga pili na sapatos. Minsan, ang gisulod sa mga referee is to mga green na t-shirt, itim na pantalon at mga itim na mga sapatos. Ito naman mga uniform sa referee. Mahalaga ang mga uniform, sapatos ngan medyas sa basketball para sa pagkakakilanlan, kaligtasan ngan ginhawa sa mga maglaro sa opisyal.
Whistle. Pag insud nga whistle, ginagamit siya sa sayo nga referee para patukuan uyag or i-stop pag mayaon nag-foul or violation. Para sa limbawa na san basketball, pag mayaon pag dirigin sa sadya nga naitapilok or natulang siya san kalaban, magwiwisil iton or magsisipol ang referee para ipatukuan uyag. Okay, sa number 2, scorebook. Inisiya nga scorebook, inisiya ang talaan san puntos at detalye san uyag. Pareho san pangalan san players at falls. Halimbawa sinididi sa scorebook is gimbubutang dito kung piraan puntos sa nakuha san bawat team sa bawat quarter sa kada round san uyag san basketball. Sa number 3 man, shot clock at game clock. Ibig sabihin sinidid na shot clock at game clock ay ang shot clock kuno may 24 segundo para makashoot ang team. Ang game clock man ang kabuuhang orasan or yag. Halimbawa, kapag diri makashoot sa loob ng 24 seconds, mahingad to ang bola sa iyo kalaban. Dika, number 4, game structure. Pag insusad nga game structure, inisiya ang paraan ng pag-organize ng laro. Number 3, players. Pag players, ibig sabihin mayon duwa nga team na may taglima nga players sa court. Yung pag-objective man, makapuntos sa pamamagitan ng pag-shot sa ring. Duration, karaniwang 4 quarter ang laro. Halimbawa sini, kung mas damo kuno ang puntos sa team A kaysa sa team B, matapos ang 4 nga quarter or 4 nga round, daog ang team A kay sira ang damo nga puntos kaysa sa team B. Dikan sa number 5 man, basketball court. Ibig sabihin sinidide, inisiya ang lugar kung diin nag-uuyag ang basketball. Halimbawa, didi sini na gaganap ang dribbling, passing at shooting. Number 6, backboard. Pag insad nga backboard, inisiya sa likod san ring na tumutulong sa pagpasok o pag-rebound ng bola. Halimbawa dito sini sa backboard, pwede siya tumalbog muna ang bola sa backboard bago pumasok sa ring. Okay na. Scoring 3 points. Kapag nakashoot ng bola sa labas ng 3 points area, makakakuha ang team ng 3 points. Number 2, 2 points. Kapag nakashoot sa loob ng 3 points area, makakakuha ng 2 points ang team. At number 3 ay 1 point. Isang punto ang makukuha kapag pumasok ang free throw. Common violation. Number 1, dribbling. Nangyayari kapag ang player ay lumakan ng higit sa 2 hakbang nang hindi nagdidribble. Number 2, double dribble. Kapag huminto na sa pagdidribble tapos nagdribble ulit o gumamit ng 2 kamay na may dribble. Number 3, backcourt violation. Kapag nakatawid na ang mga bola sa half court papunta sa opposite side, hindi na pwedeng ibalik sa likod or backcourt. Time violation. Number 1, 3 seconds. Ang opposite player hindi pwedeng manatili sa key o painted area ng higit sa 3 segundo. Number 2, 24 seconds. Ang team kailangan makashoot bago matapos ang 24 second shot clock.
First, we have basketball court. The basketball court is the next important thing for shooting balls in this game. The court is usually made for wooden floorboard. Halimbawa sa basketball court. Ang basketball court ay ang lugar kung saan nilalaro ang basketball. Ito ang pinakaimportanteng bahagi ng laro dahil dito nagaganap ang shooting, dribbling at pagpasa ng bola. Karaniwang itong gawa sa kahoy o wooden floor sa indoor courts, ngunit maaari ring simento kapag outdoor court. Narito ang mga tatlong paliwanag sa basketball court. Una, dito naglalaro ang dalawang kapunan. Pangalawa, may sukat ito sa sinusunod na official games. Pangatlo, may markings tulad ng 3 points line at free throw line. The second one is backboard. It's the rectangular board that is placed behind the ring. It helps give better rebound to the ball. Narito naman ang halimbawa ng backboard. Ang backboard ay ang rectangular na board na nasa likod ng ring o hoop. Nakakatulong ito para mas maging accurate ang pag-shot ng bola. Kapag tumama ang bola sa background, maaari itong mag-rebound papasok sa ring. Mga tatlong paliwanag. Una, nakalagay ito sa likod ng ring. Pangalawa, tumutulong sa pag-rebound ng bola. Ikatlo, kadalasang gawa sa matibay na salamin o acrylic. The last one, scoreboard. Displays the time life in the period and running scored the both team. Narito ang halimbawa ng scoreboard. Ang scoreboard ay nagpapakita ng score ng dalawang team at oras na natitira sa laro. Mahalaga ito para malaman kung sino ang lamang at kung gaano karaming oras ang natitira sa bawat period. Tatlong paliwanag sa scoreboard. Una, ipinapakita ang running score. Pangalawa, may timer para sa bawat quarter. Pangatlo, minsan may full count din. Fouls. Fouls involves illegal physical contact or unsportsmanlike behavior. Number 1 is personal foul, like hitting, pushing, or tripping an opponent. Common example of personal fouls. Number 1 is hitting. Any hitting is striking an opponent's arm or body. Ito yung parang tutuyo mo siya tundugon or iguon ng kanya sugbong or lawas. So matawag ang kagihapon foul. That's what we called hitting. Pushing. Using any part of the body to forcibly move an opponent whether they have the ball or not. Pushing, like pushing foul, di ba? Manos pushing foul, like ito gibabadi bisan wala man sa imong bula or ada sa or wara, tapos gintulang mo, gin-push mo sira, matawag nga foul. Tripping. Using a foot or leg to cause an opponent to stumble or fall. So familiar naman sa tripping, like di ba? Parang papalati, pag once palati mo iton, matawag ang kalat gihapon foul. Technical foul. Usually for bad language or arguing with the ref. So hanggang sa sugod nga technical foul, it is the bad behavior sa yung nga player. Foul out. In most leagues, if a player gets 5 or 6 personal fouls, they're disqualified from the game. Foul out, you can only get a certain number of chances, 5 to 6 to make physical mistakes like parehasan, bumping into someone. Tapos pag once mahit mo ang limits iton, tanggal ka na sa uyag and dili ka na makakauyag otro. Technical skills. Passing and receiving.
The technical skills that make up the fundamental of ball handling are crucial in playing any type of basketball. Effective passing requires that the player understand how to move their feet in a fluid manner while also having the ability to generate topspin and turnovers. Receiving the ball will requires that a player possess good hands and solid handle, but also be able to stop on a dime and change direction with authority. Passing. This is the best way to move the ball. Para mahimo ini nga passing, kailangan himuon is to move your feet smoothly and flick the ball to your teammates so it's easy for them to catch. Receiving. When someone passes to you, you need strong hands to grab it. Kasi nga, pag once na ipasa sa yung bola, dapat kusugon mo pagkapot base din maagaw sa iba. Dribbling. Ang dribbling ay ang pagpatalbog ng bola habang gumagalaw sa court. Isa rin ito sa pinakamahalagang kasanayan sa basketball dahil nakakatulong ito sa pag-iwas sa kalaban, paglikha ng pagkakataon para sa opensa, at paglipat ng bola sa mas magandang posisyon. At rebounding. Ang rebounding ay ang pagkuha ng bola pagkatapos mamintis ang tira sa ring. Ginagawa ito para mabawi ang posisyon ng bola mula sa kalaban o para magkaroon ng panibagong pagkakataon na ma-shoot ang team. Mahalaga ito sa depensa at opensa. Shooting. Ang shooting ay ang pagtira ng bola papunta sa ring upang makapuntos. Kasama dito ang free throw, 3-point shot at iba pang uri ng tira. Ito ang isa sa pinaka-importanting kasanayan dahil dito nagmumula ang puntos ng isang team. Shot blocking. Ang shot blocking ay ang paghadlang o paggarang sa tira ng kalaban upang hindi ito makapuntos. Ginagamit ng manglalaro ang kanyang taas, abot ng kamay, balance at tamang timing para mapigilan ang bola bago ipasok sa ring. A soccer keeper's primary responsibility is to accurately record a game score. A soccer keeper might also be responsible for keeping time by starting and stopping the clock according to the rules of the game. Soccer or tagapagtala ng score. Siya ang responsable sa tamang pagtatala ng puntos bawat koponan. Tinitiyak niya na tama ang score sa buong laro. Maaari siyang tumulong sa pag-start at pag-stop ng orasan ayon sa patakaran ng laro. Timekeeper, responsible for monitoring game time, but their key function is tracking basketball time clock roll. The timekeeper is charged with carrying out the duties of timekeeping according to the regulation of basketball. So they should be familiar with all the rules and timing obligation in the game. Timekeeper or tagapagbantay ng oras. Siya ang nagbabantay ng oras sa laro. Responsable siya sa pagpapatakbo ng game. Clock ayon sa rule ng basketball. Kailangan niyang alam ang tamang oras kung kailan ihinto at pagpapatuloy ang laro. Shot clock operator. Duties. The shot clock is used for the entire game, including overtimes. The shot clock operator shall control a
separate timing device with a horn that shall have a sound distinct from that of the game clock. Alternate timing devices shall be available. Shot clock operator or tagapag taga tagapamahala ng shot clock. Siya ang may tungkulin sa shot clock. Ang oras na ibinibigay sa isang koponan para makapag-shoot, ginagamit ito sa buong laro. Kasama ang overtime. May hiwalay itong timer at tunog or horn na iba sa game clock. Dapat may reserbang device kung sakaling magkaaberya.